Magandang hapon po. Kaugnay ng pagkakahirang kay Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno bilang bagong Chief Justice, makakausap po natin sa telepono si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Magandang hapon po, Secretary Lacerda. Ay, magandang hapon, Tina. Opo, sir. Ano po yung naging basehan ni Pangulong Aquino sa pagpili po kay Associate Justice Sereno bilang bagong Chief Justice? Simple lamang po ang naging konsiderasyon po ni Pangulong Aquino at naniniwala po siya na si Associate Justice Melo Sereno po ang magpapatupad ng reforma sa Hudikatura. So, nagkaroon po ng interview po at dumaan po ang mga justices sa interview at sa kanyang pananaw at sa kanyang assessment, si Associate Justice Melo Sereno po ang dapat ihirang bilang ating bagong Chief Justice. Sir, nakausap na po ba ng Pangulo si Justice Sereno? Nakausap na. Opo, ano po ang naging reaksyon ni Justice Sereno nang malaman niya siya po ang napili ng Pangulo? Hindi, nabigla siya. Nung pagpasok niya sa kwarto ni Pangulong Aquino, nandun po ako at nung binati po namin siyang Chief Justice, nabigla po siya. May mga komento po, sir, na tila masyadong bata raw po si Justice Sereno para pamunuan ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Dahil magtatagal po, posible hanggang 2030 yung kanyang termino. So ito po ba ay naging konsiderasyon din ng Pangulo? Ang naging konsiderasyon lamang po ni Pangulong Aquino ang kakayahang maglinsad ng reforma sa Hudikatura. Ang kanyang batang edad in comparison sa ibang mga justices ay hindi naging konsiderasyon po ng ating Pangulo. Opo. Si Justice Sereno po, sir, ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Noynoy Aquino sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po ba, ano po yung magiging epekto nito sa magiging reaksyon po ng iba't ibang sektor? Hindi ko po masasabi yon. Ang aking lang masasabi ay naniniwala po at confident po ang ating Pangulo na mailulungsad niya ang mga reforma po sa Hudikatura. Marami na po nasabi si Pangulong Aquino tungkol sa concern niya sa judiciary. Una po yung sinasabi ng isang World Bank report na inaabot sa 6 na taon ng isang kaso na hatulan sa Court of Origin. So, ilan po lamang yan sa mga nais makita ni Pangulong Aquino sa Hudikatura. Sir, yung pagiging insider po ba na tinatawag nitong si Justice Sereno, isa po dun sa mga naging advantage niya over the other candidates? Hindi ko pa nakakausap ng maayos si Pangulong Aquino. Alam niyo naman po, we are in a period of mourning. That's why ang ating statement po kanina bagamat tayo ay nasa isang panahon ng pagluluksa kay Secretary Jesse Robredo, meron po siyang tungkuling konstitusyonal na dapat gampanan at kaya't minabuti niyang hinirang si Justice Sereno yung araw na to bilang ating 24th Chief Justice. Masabi ko rin po, siya po ang naging kauna-unahang babaeng Chief Justice po. Okay. Again, pero hindi mo naging consideration po yan. It is merely a fact in history na siya po ang naging unang Chief Justice na babae. Opo. Sir, isa po sa mga pending issues ngayon sa Korte Suprema ay yung valuation po ng Hacienda Luisita. Si Associate Justice Sereno, nung panahong Associate Justice siya, mataas po yung pineg niyang value ng Luisita. Meron pong mga concerns kasi yung iba't ibang sektor na baka po maging pabor sa pamilya ng Pangulo yung magiging valuation? Plan po natin ang boto ng isang husgado ay isa lamang out of 15. So ngayon po sila ay 14 dahil magkakaroon ng isa pang bakansya dahil pipili pa po ng isa pang justice po ang ating Pangulo. Pero hindi po yun naging consideration. Ang main consideration ni Pangulo Aquino sa pagpili ng bagong Chief Justice ang kakayahang maglinsad ng reforma sa judiciary. So the vote in Hacienda Luisita case, the valuation, she is only 1 vote out of 14. Sir, with the reforms that Justice Sereno will implement in the Supreme Court, of course, we will need everybody's support for that. So baka po gusto niyo pong maniwagan? Well, ang ating pong ihayag po, nagkaroon na po ng bagong Chief Justice. Hinirang na po si Chief Justice, Associate Justice Melo Sereno bilang pang 24th Chief Justice po ng ating bansa. At inaasahan po natin na ngayon na may bagong pinuno po ang ating Hudikatura, may pasasaayos po ang mga concerns, mga problema po sa judiciary at inaasahan po natin na malaking ang judiciary
mula sa Supreme Court hanggang sa Metropolitan Trial Court o Municipal Trial Court ay magiging isa sa ating paglungsad ni Chief Justice Sereno ng reforma sa judiciary. Okay, maraming salamat po, Presidential Spokesperson Edwin Lacerda.